Naperwisyo ng malakas na ulan ang ilang taga Coronadal, South Cotabato kahapon. Naging pahirapan ang pag-uwi ng ilang empleyado. Agad ding nagligpit ng mga paninda ang ilang street vendors. Local thunderstorm ang tumama roon ayon sa Pag-asa. Ngayong araw, mataas muli ng tsansa ng ulan ng local thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin ding muli ang ilang panig ng Metro Manila ngayon pong Martes. Ayon sa Pag-asa, malaking bahagi ng bansa ang makararanas ng thunderstorm habang may umiiral namang frontal system sa extreme northern Luzon. Mabibilis na balita tayo sa mga probinsya na hulog ang isang van sa bangin sa barangay Dalimag sa San Isidro, Abra. Nagtulong-tulong ang mga residente para sagipin ang mga sakay nito. Sugatan ng driver pati na ang 3 pasahero na pawong mga kaanak niya. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na mabilis ang takbo ng van nang mawala ng kontrol ang driver nito. Kwento naman ng kapatid ng driver, posibleng nakaidlip ang driver dahil sa puyat. Patay naman ang isang rider ng motorsiklo matapos maaksidente sa Puerto Princesa, Palawan. Batay sa investigasyon, nag-overtake ang motorsiklo sa sinusundan nitong SUV at doon ito sumalpok sa kasalubong na van. Idineklara siyang dead on the spot ng mga responding medic. Dinarayo sa Talisay, Cebu ang iba't ibang putahe ng karne ng kabayo. Sa isang kainan ng specialty ay horse meat, kalderetang kabayo ang best seller. Ayon sa may-ari ng kainan, binibili pa niya sa ibang bayan sa Cebu ang karne ng kabayo. 30 taon na raw siyang nagluluto ng karneng kabayo. At mas maganda raw ang slow cooking nito kung kahoy ang gamit na panggatong sa apoy. Ibinibenta niya ang kalderetang kabayo sa halagang 50 pesos kada order. Dugo ang nakahiga sa kalsada ang lalaking yan sa Pavia, Iloilo nito pong Sabado. Ang lalaki at kanyang misis nabangga na pala ng isang sports car. Ayon sa pulisya, papuntang palengke ang mag-asawa sakay ng bisikleta. Nang makitang parating ang sports car, itinulak daw ng mister ang misis papalayo para hindi mapuruhan. Dinala ang dalawa sa ospital, ngunit binawian ng buhay ang lalaki. Nakikipag-ugnayan na po ang pulisya sa LTO Region 6 para mapanagot ang tumakas na driver. May person of interest na rin daw sila. Nagpapagaling naman sa ospital ang babaeng biktima na handang maghain ng kaso laban sa driver. Kapapasok lang na balita, nag-anunsyo ng panibagong tigil pasada ang grupong Manibela. 3 araw yan simula sa susunod na Lunes, June 10 hanggang sa June 12, Araw ng Kalayaan. Yan daw ay bilang protesta sa panguhuli sa mga unconsolidated na jeep kahit pinayagan pa umano sila ng Kongreso na makapagparehistro. Wala pang komento ang LTFRB kaugnay niyan. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang batang 4 na taong gulang sa Kamaligan, Camarines Sur matapos umanong madulas sa riprap at mahulog sa ilog. Ayon sa mga otoridad, nagtatrabaho noon ang nanay ng bata at ibinilin siya sa kanyang mga kapatid. Kinabukasan na raw nakakapagsagawa ng search and rescue dahil huli na rin nang ipagbigay alam ng pamilya sa pulisya ang insidente. Wala pang pahayag ang pamilya ng bata. Isang pulis sa Labangan, Zamboanga del Sur ang nasawi sa aksidente matapos umanong atakihin sa puso habang nagmamaneho. Nawalan siya ng kontrol sa manibela hanggang sa bumangga sa poste ng kuryente. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Dinala sa Zamboanga City ang kanyang bangkay. Yan na lang ang natira sa isang gusali sa Central Gaza matapos tamaan ng isang airstrike mula Israel. Ang nasabing gusali nagsisilbing refugee camp ng mga Palestino. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa pag-atake. Pero sa pagtatala ng Gaza Health Ministry, mahigit 36,000 Palestino na ang nasawi sa giyera ng Israel at Hamas na nagsimula noong Oktubre. Pinangangambahan namang manatiling sarado ang border ng Egypt at Gaza sa Rafah, sabi ng Foreign Minister ng Egypt. Anila, mahirap yang muling buksan hanggat nasa kontrol ito ng Israel. Idinadaan dyan pati ang mga supply para sa mga Palestino tulad ng pagkain at gamot. Love kills. Yan ang dapat abangan sa upcoming Kapuso Murder Mystery Series na Widow's War.
Malapit nang magtapatan ng prime actresses na sina Bea Alonzo at Carla Abellana sa inilabas na teaser Battle of the Red Lips at Itim na Belo na kaagad ang dalawa. Abang-abang lang mga mare at pare. Unveiling soon na yan sa GMA Prime. Sold out ang 20th anniversary concert ng OPM icon na si Kichi Nadal entitled Same Ground. Rocking her guitar and modern Filipiniana dress, all out ang performance ni Kichi sa ilan niyang hit songs. Game namang nakijam ang fans sa nostalgic music. Nakauwi na sa bansang Paris-bound Pinoy boxers na sina Carlo Paalam at Hergy Bacyadan. Balik Pilipinas ang dalawa matapos lumaban sa Second Olympic Boxing Qualification Tournament sa Bangkok, Thailand. Pagod at masakit man daw ang kanilang katawan, masayang-masaya silang makapag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Sa kanilang laban sa Thailand, dala raw ni Hergy ang kanyang tiwala sa sarili at dedikasyon. Samantalang si Carlo, hindi raw inasahang manalo dahil sa tinamong injury mula sa laban niya sa Italy bago sa Thailand. Sila na ang ika-4 at ika-5 boksingero na lalaban para sa Pilipinas sa Olympics na magsisimula sa susunod na buwan. Patok talaga sa maraming owners ngayon ang pagbibihis o paggayak sa kanilang pets. Pero sa Cavite, kakaiba ho ang pag-flex ng isang aso sa kanyang mga aura. Kapit malala dahil talaga raw nakakamangha. Tumabi-tabi sa kalsada dahil dadaan na ang tunay na reyna. All eyes kay Joy Joy ang asong fashionista. Joy to the fashion world nga raw ang aso. Next level pa ang runway presentation habang nagbabalanse. Ayun o, sa scooter. Formang pangmalakasan talaga kahit bibili lang ng almusal sa katabing tindahan. Hits sa netizens sa mga OTD ni Joy. Libo-libong views na ang kanya mga video. Joy Joy, ikaw ay... Trending! Super cute. Oo, ang daming oras. Joy Joy. Pero mukhang nag-i-enjoy siya sa scooter, ano? Oo. Ang galing Diba? ah. Galing Oo. mag-balance. Oo. Siguro pababa din yung kalsada. Hindi ko ma-imagine, wala naman padyak eh. Diba? Pero ang Fashionista na, rider Oo pa. nga, ang tanong ko, nag-i-enjoy ba sila sa kanilang mga suot? Di ba, mainit. makapal na yung kanilang fur eh, di ba? Oo, pero pampag-good vibes yan. Diba? Ang Para sa tunay mga dyan, tuwan-tuwa yung mga nakakakita. nakakakita. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.